Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Martes ay matatagpuan sa Marcos Kapitulo 7, talatang 24 hanggang 27. Ito ang sinasabi. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lugar na malapit sa Tiro at ng Sidon. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit, hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang babae na may anak na babaeng sinasapian ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay isang Hindel at taga Syrophoenicia. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na iyong inialay para sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway pagalingin mo sila at ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdaman ito. Amin din tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng imbanal na Espiritu upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, sa umagang ito patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga drivers ng mga jeep, na sila po, Panginoon, ay nagkaroon ng tigil pasada upang marinig ng aming mga leaders ang kanilang mga kahilingan. Naway magkaroon nawa ng kaayusan ng kanilang tigil pasada, o Diyos, sa tulong ng banal mong Espiritu. Tulungan mo din sila, Panginoon, na marinig ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, at ipagkaloob sa kanila upang sila, o Diyos, ay patuloy silang magkaroon ng hanap buhay sa pamagitan ng kanilang jeep na dinadrive, Panginoon. Amin din nilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon, Diyos. Ano man ang mga
problema sa lugar kung saan naroon sila, may kagaduhan, proteksyonan mo po ang mga anak mong ito, Panginoon, at ilayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kapag may pananampalataya ka, ipaglaban mo, kaibigan. Nasubok ang tibay ng kalooban, pananampalataya at pagmamahal sa anak ng naturang babae sa harap ni Jesus. Alam ng babae na marami siyang hindi o maaari siyang hindi kausapin man lamang ni Jesus sapagkat siya ay isang babae at hintil pa. Naniniwala tayo na ang pagpapatira pa ng babaeng ito sa harap ng Diyos, sa harap ni Jesus, ay labis na ikinagalak ni Jesus sapagkat ang pagpapatira pa ay simbolo ng pagsamba. Bakas agad sa kilos ng babaeng taga Syrophoenicia ang pananampalataya niya. Buo ang pananampalataya ng ina na ang biyaya at pagpapagaling ni Jesus ay para sa lahat. Hindi batayan ang lahi sa pagtanggap ng pagpapala ng Diyos. Bagaman, ang alam ng mga Israelita at mga kalapit na bansa na sila ang piniling bayan. Ang paniniwala ng walang pangalang ina sa aralin ng bagong tipan, sila man ang mga hindi Hudyo ay maaari ring maging bahagi sa biyayang mula sa hapag na kainan ng piniling bayan. Hindi na mahalaga kung isinalarawan o inihawig ni Jesus ang babae at kapwa-hintil sa aso. Ang mahalaga ay maipamalas niya kay Jesus ang pananampalatayang kahalintulad ng bundok ng Sion. Lastly, muling ipinahayag ni Jesus na ang handog na kagalingan ay para sa lahat. No? Para sa lahat, mga kaibigan, ang kagalingan. Bata man, matanda, Hudyo, hintil, babae, o lalaki, sa sinumang may pananampalataya. At sa lahat ng ipinaglalaban, ang pananampalataya. Sabi niya sa babae, umuwi ka na dahil sa iyong sinabi, iniwan na ang demonyo ang iyong anak. Ayon sa unang Timoteo 6:12, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos ang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Isang matibay na pananalig at pananampalataya ang natunghayan natin sa kasaysayan ng babaeng taga Syrophoenicia. Kahit alam niya na ang kanyang kalagayan bilang hintil, isang babae at isang ina, nakatagpo niya ang Panginoong Hesus. At dahil sa naging persistent siya at kinilala niya kung sino si Jesus, at dahil sa naging persistent sa kanyang kaabahan, ay dininig ng Panginoon ang kanyang kahilingan
na palayasin ang demonyo o masamang espiritu na umaalipin sa kanyang anak na babae. Ganito rin dapat tayong mga nananalig at sumasampalataya kay Kristo. Maging persistent tayo sa ating pananampalataya. Anuman ang ating mga kahilingan, ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kahilingan ng kagalingan sa ating mga karamdaman, ay ito ipagkakaloob niya. Hindi po siya namimili. Kung ikaw man ay bata, matanda, babae, lalaki, lahat. Kapag persistence ka sa iyong pananampalataya, sa iyong paghingi sa Kanya ng kagalingan, ipagkakaloob niya yan sa atin, mga kapatid. Huwag nating pag-aalinlanganan ang maaaring gawin ng Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay kung tayo'y ginigiyagis ng mga bagyo o unos sa ating buhay. Ipahayag din natin ng buong tapang at matibay na paniniwala ang ating pananampalataya patungkol sa isang Diyos na nagliligtas sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Palagi natin gawin ang mabuti, mga kapatid. Iwan ko ang hamon sa inyo, mga kapatid, sa ating mga pananampalataya. Paano mo ipaglalaban ang iyong pananampalataya, mga kapatid? Paano mo ipaglalaban ang iyong pananampalataya? Paano mo isinasabuhay ang iyong pananampalataya? Paano mo ipaliwanag ang iyong pananampalataya? Nag-aalinlangan ka ba sa pagtugon ng Diyos sa iyong mga panalangin? Bakit? Ano ang isang karanasan mo na ipinaglaban mo ang iyong pananalig sa Panginoong Hesukristo? Kaya, mga kapatid, sa ating buhay bilang isang mananampalataya, patuloy tayong manampalataya dahil siya ang Panginoong Hesukristo lang ang siyang makapagbigay sa atin. Sabi nga, di ba? Ipaglaban mo ng puspusan ang iyong pananampalataya. O, ipaglaban mo, panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan na meron ka ngayon. Huwag kang mag-alinlangan dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Mga kaibigan, mga kapatid, ipaglaban mo ng puspusan ang iyong pananampalataya. Huwag kang mag-alinlangan. Ano man ang hilingin mo, katulad ng babaeng taga Syrophoenicia na hiniling niya na mawala ang demonyo sa kanyang anak kasi inalihan ng masamang demonyo ang kanyang anak. O dahil persistent siya sa kanyang pananalig sa Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga hinihiling ay ipinagkaloob sa kanya. Umalis. Dahil sa kanyang pananampalataya. Ganon tayo, mga kapatid. Dapat tayo din ay may pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo nag-aalinlangan na lahat ay kaya niyang gawin. Karamdaman man yan sa ating katawan. Pag ang pananalig mo sa ating Panginoong Hesukristo ay patuloy, persistence, hindi ka mabibigo, kapatid. Gagaling ka sa iyong karamdaman ngayon. Ngayong araw na ito, ikaw ay gagaling. At ang anuman ang mga problema mo sa buhay, ikaw ay masusolusyonan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang aming pananampalataya, O Diyos, ay aming itong ipaglalaban. Dahil ang aming buhay na walang hanggang ay pinagkaloob mo sa amin, ay amin itong iniingatan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga ginagawa.
ilayo mo kami sa mga kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay. Panginoon Hesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kami man ay nagkasala sa iyong harapan, sa pangalan man o sa salita man o sa isip. Panginoon, patawarin mo po kami. Panginoon Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na patuloy na nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay, na sila'y ingatan mo sa kanilang paghayo tungo sa kanilang mga trabaho, at ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo din, Diyos, at patuloy mo silang pagpalain sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.